Nabiktima ng sindikato ng credit card scam ang aktres na si Vanjie Labalan. Ayon sa aktres, 200,000 pisong halaga ng mga gulong ang nakuhang bilhin ng scammer gamit ang kanyang credit card. Ang nakababahala po, madali lang daw nakukuha ng mga hacker ang impormasyon mula sa mga online buying site. Nakatutok si John Consulta. Dalawa kong anak nagtatrabaho. Palaban sa harap at likod ng kamera ang aktres na si Vanjie Labalan. Pero kamakailan, napasabak siya sa isang labanan na hindi niya nakikita ang kalaban. Nabiktima siya ng credit card scam kahit ni minsan hindi raw nawala sa paningin ang kanyang credit card. You can see, nagpunta daw ako sa Las Piñas at nangutang ng 111 na gulong. Nang dumating ang bill ko, ano ito? Bakit nangutang ako ng gulong sa Las Piñas? Wala naman hindi ako pumupunta doon. Sa datos ng Credit Card Association of the Philippines, sa 2013 pa lang, halos 1 milyong Pilipino na ang gumagamit ng credit card. Kaya ang mga sindikato, pa-high-tech na ng pa-high-tech ang modus. Tulad ni na alias Mr. X at Don Tomas, aminadong certified carders o online credit card hackers. Malaking pera na raw ang nakukuha nila sa illegal na gawain ito. Website kung saan ka makakakuha ng mga credit card. And then second stage ko, kapag nakuha mo na yung credit card, check mo na siya kung live or dead. So kapag live po ang isang card, magagamit mo na siya buying online. Ang credit card information na hina-hijack nila galing raw sa online buying sites. Napapadalhan daw kasi ang mga unsecured website ng spyware o yung mga computer application na pag nagkamaling i-click ng isang online buying site moderator, makokopya ang impormasyong ipinapasok ng buyer sa websites at makukuha ng hackers. Pero ang mas nakakabahala, may isa pa raw silang kinukuhanan ng impormasyon. May mga ilan po sa staff dito ng mga bangko na nagbebenta ng data sa mas mawagang halaga para magamit namin mga karga. Ipinakita sa amin ni Don Tomas ang larawan ng ID at credit card na ito. Mula sa Bacolod City ang may-ari ng ID at card. At base sa kanyang PRC ID, isa siyang medical technologist. Nabili raw ito ni Don Tomas sa halagang 1,500 pesos lang. At kapag ginamit daw nila ang credit card, Password kagad namin. Kasi kung sakaling makita ng may-ari na kunwari, konti-konti kami tumira, pwede na nilang pa-cancel yung mga transaction na ginagawa namin. ang tanong, kailangan bang bayaran ng credit card holder ang bill na ginamit ng hacker? Nakasaad po doon sa regulasyon, sa batas, na pag hindi mo na-report sa issuing bank na nawala, ninakaw, nakopya ang inyong credit card, lahat ng gastusin hanggang doon sa punto na na-report mo, ay responsibilidad ng credit card holder. Ayon sa Republic Act 8484 o Access Device Act, mapapatawan ng 3 hanggang 6 na taong pagkakakulong ang sino bang mahuhuling gumagawa, nangongopya o may tanga ng mga peking credit card. Pero 20,000 piso lang ang piyansa, barya kumpara sa milyong-milyong halagang nakukuha ng scammers. Kaya naman payo ng mga eksperto. Sa online store, ibang story yan. Kasi ngayon, kung magtransact ako online, number 1 is tignan nila yung website. Number 1, kung hindi sila secure dun sa website nun, or hindi nila alam kung company na pinagtransact nila, I suggest don't go with it. Number 2, tignan nila kung meron secure connection yun, no? HTTPS yung website. John Consulta, nakatutok, 24 oras.